Yan. Okay, so once again, good morning. So yung pinaka-topic po natin ngayon is what we call the conversion of binary number to decimal number. So yan po siya. Okay, so ano nga ba yung tinatawag natin na binary number? So kapag sinabi natin kasi siyang binary number, it uses only two numbers, 0 at saka 1. Okay? So yan lang number na po yan ang gagamitin natin, 0 at saka 1. So request ko lang po muna no para magkaintindihan tayo ay off mic po muna no. Yan. So kapag sinabi nating 0, 0 means off. Yan, naka-off. Kapag ka naman sinabi nating 1, ibig sabihin ng po niyan ay naka-on. So usually, ang numbers natin na yan ay nagsisimula siya sa 4. Okay, so let's say for example, I have here 1, 1, 1. Okay, pwede rin naman siya halimbawa na 0, 0, 0, 0. Wait lang ha. Registered. Check mo rin ah. Huh? Hmm? 9, 7. Jane, 6:30. Okay, pwede rin naman siyang halimbawang 1, 0, 1, 0. Pwede rin naman siya halimbawa 0, 1, 0, 1. Okay, pwede rin naman siya halimbawa 0, 0, 1, 1. Ayan. So, depende, no? So, ito ay mga example lang ng tig-apat na digits. Okay, so ngayon for the computation, ay, paki-screenshot pala muna, no? Para ano tayo, para alam niyo yung mga examples nung ano natin. Okay na? Na-screenshot na? Ayan. So, i-erase ko na rin kasi siya eh. Okay, so gaya ng sinabi ko kanina, we'll be using multiplication. Okay, multiplication. Hirap talaga siya magsulat. Ayan, times in other words. At saka gagamit din tayo ng addition. Yan siya.
Yan po siya. Okay? So, dalawa lang yung gagamitin natin, no? The multiplication and addition. So, ngayon, gagamit din tayo nung tinatawag naman natin na exponent. Okay. Ano to exponent na to? Usually, ang exponent na to ay na-encounter lang pagka high school. Ano po? So, yun siya. Example natin exponent. Halimbawa, 3 raised to 2. Yan. So, yung number dito sa taas, yun yung tinatawag natin na exponent. Okay? So, yun po yun. Another example, halimbawa, 4 raised to 6. Yung number na maliit na to, yun yung tinatawag natin na exponent. Okay? Dito tayo ulit sa 3 raised to 2. Okay? So, yung 3 raised to 2, ibig sabihin niyan, dalawang beses imumultiply yung number 3 sa sarili niya. So, let's say for example, 3 times 3. Ayan. So, yan po ang exponent. Okay? Ulitin ko ulit. Yung number sa taas ang magsasabi kung ilang beses imumultiply itong number na to sa sarili niya. Dahil dalawa siya, so 3 times 3. So, 3 times 3 ay 9. So, ibig sabihin, ang 3 raised to 2 ay 9. Okay? So, yun yun. So, another example tayo. Okay? Sa exponent para hindi tayo maguguluhan. Okay, halimbawa gumamit naman tayo dito ng 2. Tapos ang exponent niya halimbawa ay 3. So, gaya ng sinabi ko kanina, so, tatlong beses siyang imumultiply itong number 2 sa sarili niya. So, 1, 2, 3. Okay. So, anong magiging sagot natin dyan? Hindi siya 2, 4, 6. Kapag 6 ang sagot nyo, mali. Kasi nga po, imumultiply natin siya. So, 2 times 2, syempre, ang sagot ay 4. Yung sagot dyan, imumultiply naman natin doon. So, 4 times 2 ay 8. So, ang sagot ay 8. Ibig sabihin, ang 2 raised to 3, ang sagot natin doon ay 8. Opo. Okay, another example, no, para at least naunti-unti natin. Halimbawa, 2 o raised to 1. Okay? So, syempre, sagot lang dyan ay 2. O, yun lang siya. Paano halimbawa, sir? 100. Papasensya na yun yung sulat ko. Hirap magsulat sa computer eh. 100 raised to 1. So, syempre, ang sagot dyan, 100. Okay. O, ito na naman. Paano halimbawa, yung number, halimbawa, number 5 raised to 0. Anong sagot dyan? Okay, ang sagot dyan, syempre, ay 1. Sa math, meron tayong rule, any number. Teka, sulat ko na rin. Ang ganda na sulat ko. Any number, ay nako, raised to 0, ang laging sagot ay nako, ang ganda talaga. 1. Okay. Example natin, halimbawa, 2 raised to 0. Ang sagot ay 1. Okay, another example, uh, 37. Ang number niya sa taas ay 0, raised to 0. Siyempre, ang sagot dyan ay 1. Basta kahit na anong number, basta naka-raised siya sa 0, ang laging sagot ay 1. Okay? So ngayon, doon na tayo ngayon sa example. Ay, kung gusto yung screenshot po, pwede. Sige po, paki-screenshot. Okay, para magne-next sample na ako. Okay. So, for our conversion. Okay, so let's say for example, ito. Ang given ay 1, 1, 1, 1. So, ito po yung tinatawag natin na binary number. So, i-convert natin siya into decimal.